Mga kamigs, kumusta? Salamat nga pala sa pagbisita ngayon. Hindi tayo mag-install kundi tuturuan ko kayo kung paano gumamit ng Easy Kilometer. Ito siya mga kamigs. Tuturuan ko kayo kung paano gamitin ito. Ang brand niya mga kamigs, ilagay ko lang sa screen. Basahin nyo lang. Kung bago ka pa lang sa channel na to mga kamigs, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo yung notification bell para lagi kang makatanggap sa mga bagong video na i-upload ko mga kamigs. Mga kamix, kunting pahabol lang, shoutout nga pala sa kapatid ko dyan sa Liti Padre Burgos, sa mga Palero family. And kumusta kayo dyan? At saka shoutout din kay Ruel Kupay dyan sa kilometer 3 Baan, Mutuan City. So bro, shoutout na kita ha. So ano pang hinihintay natin? Let's go! Okay mga kamigs, dito na tayo ngayon. Tuturuan ko na kayo kung paano gumamit itong Easy Kilometer. Siyempre mga kamigs, step by step tayo para hindi tayo malito nito. Unahin natin itong lagayan ng ating test proof. Meron siyang kulay na black, saka yung isa red. At saka yung test proof naman natin mga kamigs, meron siyang kulay. Yung isa black, yung isa red. Ang gawin natin dito, pag nakita mo yung lagayan ng test proof, black, so doon mo rin ilagay ang black. So ilagay na natin mga kamigs. Ayan. Dito naman sa red, merong red. So red mo rin, ilagay mo rin itong red. Okay. Ilagay na ang ating mga test proof. So ganyan lang paglagay mga kamigs. Dito na naman tayo sa ating hold. Nakalagay dyan na hold. At saka may sign na drawing na parang ilaw. Ito na naman ang ating pag-aralan. Ang unang kagamitan niya ay yung pailawin siya. So pailawin natin ito mga kamigs. Ayan, long press lang mga kamigs. Pag gusto mo siyang pailawin. Okay? Pangalawang purpose niya mga kamigs. Kapag nag-tester kayo mga kamigs, sample ko to ha, ilagay ko to sa easy. Tapos, mag-testing tayo sa ating outlet. At saka line to, ilagay ang ating test proof kahit magkabaliktad. So yan ha, lagay natin. Kung gusto mong mananatili ang numero na yan sa screen, pindutin mo lang to. Ayan. Kahit tanggalin pa natin to ating test proof mga kamigs. Ayan, tanggal natin ang test proof. Hindi na mawawala ang numero dahil napindot natin ang hold. So ayan mga kamigs, klaro tayo dyan ha kung anong gagamitan itong. Ito mga kamigs, itong to, ito yung ating range knob. Meron siyang arrow. Doon mo lang yan ituro. Ganyan lang. Ganyan lang ang paggamit sa range knob mga kamigs. Ayan, turo mo lang yan kahit saan dyan. Okay. So, maliwanag tayo dyan mga kamigs sa paggamit ng ating range knob. Then pangalawa mga kamigs, unahin natin tong easy. Diba? Nakita nyo ba? So itong range knob natin, itutok natin sa easy. Gusto nating pag-aralan ang easy ngayon. Okay? Ayan. So, gumagana na ating tester mga kamigs. Ibig sabihin, nakasit yan sa easy. Tignan nyo muna ang screen, ha? Ito. Easy yan. Okay. Turuan ko na kayo kung paano gamitin itong easy. Ginagamit itong easy mga kamigs sa pagsukat ng ating kuryente. Sa pagsukat mga kamigs, nakasit na ang range knob natin sa easy. So, itong ating test proof na dalawa, ilagay mo to sa line 1 at saka line 2. Kahit magkabaliktad mga kamigs. So, ilagay natin na line 1 at saka line 2. Okay? Yan. Nakalagay na ang dalawa sa line 1 at saka line 2 yung test proof natin. So, tignan natin ang reading mga kamigs. Meron siyang 227 volt. Naglalaro mga kamigs. Ayan. So, ang kuryente natin dito is 220. So, pasok siya mga kamigs. So, ngayon, nalalaman na natin kung paano gamitin ang easy. Di ba mga kamigs? Maliwanag tayo dyan. Ngayon, tanggalin natin to. Isunod naman natin ang DC. So, paano ba pag DC? Ang tanong dyan. Itong switch na to mga kamigs. So, pindutin mo lang yan ng isang pindot. Pindutin natin ha. Para lumipat sa DC. Ayan, lumipat na yan sa DC mga kamigs. So, pailawin natin. Ayan, DC na, makikita nyo dyan. Ngayon, pag-aralan natin kung ano ang gagamitan ng DC. Yung DC mga kamigs, tinatawag itong direct current. Kanina, yung ating ginamit is AC. Tinatawag yung alternating current. So, ngayon, dito tayo sa DC focus. Ha? Pag-aralan natin ito mga kamigs. Sinusukat itong DC mga kamigs o direct current dito sa ating mga battery. Itong battery na to, sukatin natin ang kanyang kuryente.
itong test proof natin, meron siyang red. So, may sign siyang plus itong battery natin. Di ba? Makikita nyo. So, dito mo ilagay ang ating red. Ito yung positive. So, sa kabila naman, itong ating black. Ngayon, makikita natin to ilang current ang nandito sa ating battery. Hahawakan ko itong ating test proof at saka battery mga kamigs para ipakita ko to sa inyo ang tester. Okay. Nag-reading na siya mga kamigs itong ating tester. Ha? 1.4 volt ang kanyang current. Ngayon mga kamigs, tapos na tayo sa AC at saka DC kung paano siya gamitin dito sa ating AC kilometer. Punta naman tayo mga kamigs sa ating continuity. Itong range knob mga kamigs, ilagay natin to sa continuity. Yan. Ang range knob natin mga kamigs, nakalagay na sa continuity. Kita ba? Ayan. Paalala lang mga kamigs, na kapag gumamit kayo ng continuity sa inyong tester, siguraduhin nyo na walang kuryente ang inyong gustong testeran para hindi masira ang inyong tester mga kamigs. Itong ating outlet mga kamigs, i-test natin to kung meron ba siyang short circuit. So i-off natin ang breaker for siguro na hindi masira yung ating tester. Tingnan nyo, i-off natin. Ayan, naka-off na ang breaker. Para sigurado, i-test natin to kung wala bang kuryente na dumadalo dito sa ating outlet. So balik muna tayo sa ating AC. Sukatin muna natin to kung mayroon bang kuryente. Double check lang to mga kamigs for siguro na hindi masira yung ating tester. So lagay na natin ang line 1 at saka line 2 sa ang ating test proof. Ayan. So makikita mga kamigs na walang kuryente. Ayan mga kamigs. Ibalik na natin to sa continuity. Nakikita nyo naman kanina. So ipakita ko ulit sa inyo, baka akala nyo niloloko ko kayo. Yung ating range knob, nakatutok na yan sa makikita nyo, continuity yan. Yung may arrow na Wi-Fi. Yan. Ngayon mga kamigs, i-test na natin ang ating outlet. Pag tumunog ito mga kamigs, ibig sabihin, short circuit siya. Pero kapag hindi tumunog mga kamigs, ibig sabihin okay yung ating outlet. Simulan na natin, wala na yung kuryente. So, ang test proof natin, line 1 at saka line 2 pa rin. Ayan. So, walang tumunog mga kamigs. So, ibig sabihin, walang short circuit ang ating outlet. So, mga kamigs, meron akong wire dito. Kapag short circuit mga kamigs, tumunog itong ating tester. Ayan. So, klaro tayo dyan mga kamigs ha. Ngayon, dito na naman tayo mga kamigs sa ating amperahe. Meron siyang 6 amperes, meron siyang 60 amperes, meron siyang 600 amperes. Ngayon, pag-aaralan natin ito mga kamigs. Meron akong heater dito mga kamigs. Ito siya. Gamitin natin ito mga kamigs. I-test natin kung ilang amperahe ba ang magamit niya. Meron kayo sa inyong bahay nito. Malalaman na ninyo kung ilang amperahe ang heater na ito. Ngayon, saksak na natin sa outlet. Ngayon, tanggalin muna natin mga kamigs ang ating test proof. Hindi naman to kailangan dahil ang ating sukatin is amperahe. Pag magsukat kayo ng amperahe mga kamigs, kapag 30 amperes ang sukatin ninyo, ilagay mo yan sa 60 amperes. Kapag 100 amperes ang sukatin ninyo, ilagay mo yan sa 600 amperes. So, ang ating range knob, iikot natin patungo sa 6 amperes. Ayan, 6 amperes na yan mga kamigs. Dahil mababa lang naman ang amperahe ng ating heater. Ayan, nakauna ang breaker. Pag magsukat kayo ng amperahe mga kamigs, isang wire lang ang ipasok nyo dito. Ganito lang mga kamigs. Ayan. Pili lang kayo. Line 1 ba o line 2? Diba? Ngayon, i-on na natin ang ating heater. Ayan. Umiilaw na siya. So, testing na natin kung ilan bang amperahe ito. Dito ako kumuha sa yellow. Ayan. Mga kamigs. So, i-hold ko. Meron naman dito para mailapit ko dyan sa camera. I-hold. Ayan. Tanggalin na natin. Ito naman kamigs. Patayin muna natin ang ating heater kasi maingay. Ayan. Okay. Ito na mga kamigs. Kung makikita nyo dyan. 5.5 mga kamigs ang kanyang amperahe. So, kung meron kayo sa inyong bahay ito, yan ang amperahe niya. Maliwanag tayo dyan mga kamigs sa ating amperahe. Okay. Ngayon mga kamigs, magsisunod na naman natin tong ating live NCB. Di ba? Itong to. Ngayon, atin tong ibalik ang ating test proof. Lagay na ating test proof. So, ilagay natin mga kamigs ang ating range knob sa ating live NCB.
Okay? Ayan, nakalagay na sa live NCB. Ang kuryente natin dito mga kamigs, single piece. Ibig sabihin, buhay yung isa patay. So, pag ilagay mo siya mga kamigs, ayan, tumunog, ibig sabihin yan may kuryente. Pag inilagay mo naman sa pikas, so hindi tumunog, so ibig sabihin yan walang kuryente. So, yun ang gagamitan niya mga kamigs sa NCB. Yun lang ang aking maibahagi sa inyo. Sana nakatulong sa inyo mga kamigs ang ating video ngayon. So, thank you for watching. Bye-bye!